Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. At muli po natin tatalakayin itong tungkol sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Pero alam ko no, na medyo nabuburyong na kayo dito sa usapan na to sapagkat kapag binuksan niyo yung cellphone niyo, laptop or tablet niyo, no, pagtingin niyo sa Facebook, impeachment, pagtingin niyo sa TikTok, impeachment pa rin. Lalo na pag binuksan niyo yung inyong YouTube channel, puro impeachment ang issues na pinag-uusapan ng halos lahat ng ating mga kababayan. No, minsan nakakahilo, di ba? Parang isang case study na walang katapusan. Maraming complainants, maraming respondents, ang daming motion for reconsideration. At minsan yung statements parang galing lang sa mga mga affidavit of lies, di ba? So nakakalito, no? Pero sa kaso nitong si Vice President Sara Duterte ay may obligasyon tayong bantayan talaga to. At dahil alam naman natin dyan sa mataas na kapulungan medyo maraming kakampito at kinakailangan ng konting pressure o lakas ng boses ng sambayanang Pilipino nang hindi mabaliwala ang mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution panel come the impeachment trial proper. Pero ngayon, pag-usapan natin yung huling balita na napakinggan ko. Ang balita kasi may higit kalahati ng mga congressman ang gusto nang sumama sa nakakarami na i-transmit ang articles of impeachment, aprubahan ang articles of impeachment pag ito ay nasa plenaryo at pinag-uusapan na, no? At nang tuloy-tuloy na yan, no? Na magkaroon ng trial. Pero bago po tayo mag-react doon sa more than one half, no, na sinasabi na more than one half ang pipirma na against Vice President Sara Duterte para ma-impeach na. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi ng batas, no? Alam niyo po sa impeachment, wala pong automatic conviction or dismissal kapag nakuha yung pirma ng majority sa plenaryo o nakuha yung 1/3, no? Ito po ay isang pagsasampa lamang ng formal complaint doon sa Senado laban sa Vice Presidente. So wala pa talaga yung desisyon ng impeachment trial court. No, formally kapag pumirma doon sa articles of impeachment, itatransmit lang sa Senado. Okay? Kasi yung Kongreso dito parang umaakto lamang prosecution panel, no, or prosecutor or fiscal. Yung Senate naman ay biglang magbabago ang anyo at mula sa pagiging mambabatas ay magiging mga hukom. Biruin nyo, may mga hukom pala tayong dating artista, no, action star, no, dating military, no, lahat yan magiging hukom regardless of their previous background, di ba? So para rin itong legal na panliligaw ang itong congressman na nagsasabing gusto kitang sampahan ng kaso. Pero minsan yung besi mo, di ba, sa nung high school or college tayo, nakikialam yan no, pag may nanliligaw sa'yo at sasabihin, basta din mo yan. Umaasa lang yan sa kaban o sa pondo ng mga magulang niya. Alaw sa atik yan na besi, no? Baka mamaya maging syota mo yan na piperahan ka lang yan, uutangan ka lang ng uutangan yan, mas mayaman ka pa dyan, no? So mangyayari, anong gagawin ng nililigawan? Na aprobahan ba or babasti din? Normally, siyempre nakikinig yan sa nakapaligid sa kanyang mga besi niya. So doon tayo papasok ngayon. Okay? So kasi itong impeachment, alam niyo po, parang may pagkakahalin tulad yan sa bar exam. Parehong mahirap pumasa. Parehong punong-puno ng pressure yan. At parehong may mga tao nagsasabing masyadong mababa yung passing rate at masyadong mataas yung standards ng mga nasa taas, yung mga bar examiners, no? Lalong-lalo na yung chairperson ng bar exam. That is almost similar to that, no? So balik tayo dito sa Kongreso, no? Ano ba ang kailangan talagang numero? Ano ba yung magic number diyan sa Kongreso para itong impeachment ni Sara Duterte ay dire-diretso na doon sa Senado? Dito po tayo madalas sa malito, mga kabueno, mga kompanyeras, mga amigos at mga amigas. Kasi sabi sa balita, mahigit kalahati na ang susuporta.
Yan yung balita di ba? Pero alam niyo po ba, sa 1987 Constitution, hindi po kailangan ng majority para umusad ang kaso at ito ay dalhin sa Senado. Ito po yung tinatawag nating express provision of the law. Malinaw, hindi na kailangan ng legal interpretation pa. Hindi mo na kailangan pumunta sa Supreme Court para magkaroon ng legal interpretation of the provision of the Constitution. 1/3 lang po ng pirma ng lahat ng kongresista. So hindi mo kailangan ng more than 1/2 At 1/3 nga lang ang sinasabi ng ating saligang batas. Ganito yan. Let us illustrate. Kung nasa 300 plus sila, mga 100 na pirma lang ang kailangan ng kongresista para ma-endorse na yan sa Senado. Pwede na yan 100 or 101 na para to be sure. Ito yung tinatawag na sufficient compliance sa requirements imposed by our existing laws or by the 1987 Constitution. Ngayon, kapag nakuha mo na yan, yung magic number na yan, parang motion for elevation na agad yan. Okay? Diretso na yan sa Senado. Wala nang preliminary investigation, walang hearing, walang technicalities. Parang nag-grant agad ng petition for certiorari o diretso agad sa taas. Ganun po yan. Kabilis. Forthwith, transmit to the Senate ang articles of impeachment. So, pag may 1/3 ka, yung nakuha mo yung magic number. No need for more than 1/2. Pero, ang question dito, bakit pinagmamalaki nila yung mahigit na kalahati na suporta na nakuha na dyan sa Senado? Paliwanag natin. Kasi, kapag majority na, hindi na lang ito compliance, mga amigos, mga amigas. Ito po ay matatawag na nating overwhelming evidence na hawak nila ang proseso. Kapag sinabi nilang iakyat na, mangyayari yan at mangyayari bago pa matapos ang reading of charges. Diba? Maalala nyo nung panahon ni Erap Estrada, diba? Binabasa pa lang halos lahat naglulundagan na sa tuwa para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado. Okay? Sa totoo lang, ang hirap kuhanin ito. Itong 1/3 votes na to. Parang sa pamilya lang natin yan di ba? Kapag linggo, nagtatanungan Nay, ano po ang ulam natin ngayon? So, nagkakaroon ng parang nagkakaroon tuloy ng deliberation sa court. Motion for adobo. Isa naman, objection! Mas masarap ang sinigang, Nay. Di ba? Tapos sasabihin ng nanay, sustain! Sustain! May tumatawag. Sandali, mamaya. Ikausap lang. So, sustain. Instant noodles na lang tayo. So, biglang nagkakaisa ang lahat. Parang lahat sila ay may isang legal opinion kahit minsan walang basis, pagod na si nanay sa kakalaba at sa kakaplancha tapos ang pinaluluto niyo ang hirap-hirap. Instant noodles. Sustain. So, adobo, masyadong matrabaho. Gigisa mo pa yan, pakukuluan mo pa, di ba? Sinigang, ganun din. Okay? So, alam niyo, yung ibang congressman, parang mga witness lang din yan Kapag nakita nilang ang dami-dami ng pumirma, sasama na rin dyan yung iba. Makikiride on na. I signed this document voluntarily without force or intimidation. Basta may kasama ako, sasama na ako. Parang ayaw nila mapag-iwanan sa list of deponents. Nagsisisakay lang yan sa sa agos ng tubig, sa dagat, pag hindi mo sinakyan yung agos, tapos nakita ka ng tao, ay, hindi po pumirma yan. Kung popular vote yan, talo ka next election. Ganyan po yan, So, ang talagang mga original na naninindigan dyan, yung 101 plus, At, dito, isa pa. Tingnan din natin yung 1-year bar rule. May tinatawag po tayong 1-year bar rule sa ating saligang batas, Pero paalala, hindi ito bar na iniinuman katulad ng KTV bar ni Mike Defensor. Ibang bar to, Dito, hindi mo kailangan na may beer para ma-absorb ang mga legal principles. Hindi mo kailangan ng katibol katulad doon sa KTV bar na raid ni NBI Director Matibag, na ginagawa palang prostitution din.
Okay, dito iba ang sinasabi ng batas. Isang beses lang pwede mag-file ng impeachment laban sa isang opisyal sa loob ng 12 buwan. Yan po ang sinasabi ng batas. No? Ito yung tinatawag nating res judicata. Okay? Kapag nag-decide na, bawal na ulitin sa parehong grounds. Yan po yung may iksing paliwanag sa res judicata. Okay, tandaan yan para meron kayong napupulot na mga legal terminology. Na-desisyonan na yan on the same grounds. Res judicata. Huwag mo nang ulitin yan. Okay? Kapag nag-file na, tapos mahina ang ebidensya, na-dismiss, final and executory na yan. Maghihintay ka pa uli ng another 365 days bago sumubok ulit. Parang appeal period. Kapag lumampas na yung deadline, lapse of right na, wala nang magagawa, doon ka na sa kangkungan. Di ba? Pupulutin ka sa kangkungan. Kaya gustong-gusto nila yung more than half na suporta. Kasi sigurista yung mga politiko, Medyo may gulang ng konti pag politiko, Hindi yan basta sumasabak doon sa mga alanganing numero Ayaw nilang mapapama kasi iniisip yan next elections di ba? Gusto nila paghampas ng martilyo, judgment rendered agad. Ganun yung mga yan Ayaw nilang masayang chance. Parang lawyer na nag-prepare ng case yan. Gusto nila fruit beyond reasonable doubt ang hatak ng kaso nila. So parang pag nakita ni judge, ang galing nito. Beyond reasonable doubt ang dating ng kanyang presentasyon, yung kanyang mga pleadings. Okay? So, alam niyo po yung impeachment parang pag-amin niyan sa crush mo. Isang beses mo lang pwedeng gawin ng seryoso. Kapag na-reject ka, reconsideration denied. Better luck next year best. Huwag makulit. Baka i-file ka pa ng case for harassment niyan. Busted ka na, wag ka nang sunod na sunod, buntot ka pa ng buntot, makakasuhan ka pa ng harassment niyan at ang ibang kaso. Okay? So, sa legal form, ganun din di ba? One filing only. Kapag mali ang nilagay mo sa legal form o kulang ang detalye doon sa legal form, defective pleading na agad dyan. Hindi na tatanggapin. Kaya dapat sigurado ka. Parang paggawa ng complaint affidavit. Walang paligoy-ligoy. Direct to the point ang datingan dyan. So, dapat maingat ka dyan sa pag-prepare ng mga ganyang klaseng dokumento. So, sabi ko nga kanina, dito sa Kongreso, hindi dito yung tunay na bakbakan. Ang tunay na gera, ang tunay na bakbakan ay nangyayari po sa Senado, hindi doon sa Kongreso. Preliminary lang yung sa Kongreso. Pero ang giyera talaga, yung actual fight, ay ating pong matutungayan doon sa mataas na kapulungan, sa Senado na naging husgado, di ba? Sa mga senador na naging huwes. Kapag nakuha na ang pirma, aakyat na ang kaso sa Senado. Dito na magiging impeachment trial. Yung tunay na courtroom drama. Diyan ka na makakarinig ng mga objection, Your Honor. Yung mga ganyan tipo na parang regular trial court. Objection sustained. Yan. Okay? So, medyo exciting. Masarap pakinggan yan. Lalong-lalo na gaganda ng ebidensya na nakuha ng prosecution. Yung mga senador naman, magbibihis ng mga judge yan. May mga legal counsels din. Mga sinubuhay ng witnesses at mga ebidensyang talagang tunay na pinag-aralan. Kasama na din dyan yung usapin sa confidential funds. Yung pondong parang hearsay evidence lang, laging binabanggit, pero mahirap ipakita ng konkreto. Pero dito sa sinabi at pinakita ni Senator Sonny Trillanes, mukhang mahihirapan ang kalaban dito. Mabigat to dahil kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council ang mga dokumento ni dating Senator Sonny Trillanes. Pero ito, tandaan nyo iba ang jurisdiction sa House, iba din ang jurisdiction ng Senado. Okay, sa House kasi, ulitin ko, 1/3 lang aakyat na. 1/3 votes lang, aakyat na yan sa Senado.
Parang preliminary conference. No? Kulit nitong tawag sa akin. Dito nalalaman yung kung may probable cause kasi determination ng probable cause. Yan, palagi nyo naririnig sa balita yan. Alam yan yan. Pero sa Senado iba, 2/3 ang kailangan para makonvict at matanggal sa pwesto ang nasasakdal na vice-presidente. Kasi ito yung trial proper at mataas ang quantum of evidence na kailangan. Pero hindi proof beyond reasonable doubt dito. Iba to kasi hindi naman to criminal case eh. No? Ngayon, kung 24 ang senador, kailangan mo ng 60 na yes na yes. Kapag 7 lang ang umayaw, patay kang bata ka. Acquitted case. No? Case closed. Acquitted ang nasasakdal. Parang laro ng burden of proof. Kapag hindi mo na-prove, panalo yung respondent. Panalo yung akusado. Sayang ang pagod natin. Ang kailangang 2/3 sa Senado ay parang pagpapa-approve, no? Doon sa magiging binan mo na iuwi na yung anak niya, no, sa bahay mo. Sobrang hirap mag-convince, di ba? Kailangan mong patunayan na ikaw na talaga yung the one and only. No other competitors. Naubutuloy ako. Parang pagpapatunay na guilty beyond reasonable doubt ka na rin sa pagmamahal. Di ba? Kapag hindi pumasa, ano ang judgment? You lose. Back to zero ka na naman. Ulit na naman. Ang hirap nun, di ba? So, alam nyo, minsan kasi yung boto nila parang paggawa ng legal opinion yan eh. No? Depende kung sino ang abogado. Depende kung sino ang client. Hindi lang basihan ng ebidensya dyan sa Senado. Minsan ang basihan din nila parang may conflict of interest. O kaya conflict ng samahan, di ba? Minsan nangingibabaw yung politika eh, no? Na itatabi sa gilid yung mga ebidensya. Ganito yan eh. Yung impeachment po kasi ay tinatawag na isang political process. No, mas malakas yung yung political character niya eh. So bakit ganun, no? Kasi kahit gaano kalakas ang ebidensya mo, kahit solid evidence pa ang hawak mo, kung kaalyado o kakampi na nasasakdal ang mga senador, pwedeng ma-dismiss with prejudice ang kaso. Parang nag-prepare ka ng napakagandang kaso. Ang ganda ng pleading mo. Pero ang judge ay related pala sa respondent o sa akusado. Pero ganito yan. Kapag tayo, ang publiko, ay maingay at nagbabantay, doon sila natatakot. Kasi alam nilang tayo ang ultimate arbiter sa susunod na eleksyon. Parang lawyer na natatakot magdaya. Kasi alam niyang may disciplinary action mula sa Supreme Court. Kaya patuloy po tayo magbantay, magmatyag, magingay. Kaya yung more than half na bilang ay malakas yan na legal signal. Sa Senado, ganito yan. Pwede nating sabihin, hoy, may kaso na to. No? Huwag mong i-apply yung technicalities dito para lang makatakas yung katsokaran mo. No? Kaalyado mo. Sa taong bayan, itong sinasabi, seryoso to. Hindi ito frivolous case, so nuisance complaint lang. No? Ayusin nyo mga sarili nyo. Kundi mag-iingay kami at sa next election, yari kayo sa amin. No? So, sa uli, ang boto nila ay nakasulat sa resolusyon. Pero ang hatol natin ay nakaukit sa ating mga isipan. Kaya huwag tayong maging mere spectators lang. Dapat tayo ang real parties in interest dito. Tayo ay umaktong real party in interest dito. Makilahok tayo. Sumali tayo. No? Mag-ingay tayo. Para hindi makaporma yung mga senador na kaalyado ng akusado. At mangibabaw ang hustisya sa kaso na to. Dahil yung perang nawawala, pera natin lahat yun eh. Sa atin yun. Yung pwesto nila sa Senado, tayo yan eh. Representante lang natin sila eh, no? At hindi pa pwedeng sila ang masunod. Ang taong bayan ang dapat na masunod dito. So, malayo pa ang lalakbayin. Parang nag-file ka pa lang ng complaint.
Nasa trial stage pa lang po tayo dito. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng balita, huwag agad magpanik, no? O kaya mag-celebrate. Bilangin muna ang kakampi at kaaway. Yan ang pinakamagandang gawin natin. Parang pag-check ng list of exhibits, no? Siguraduhin mong kumpleto. Kasi kung pagkulang yan, insufficient evidence lang ang labas, no? Diyan sa impeachment trial court. Sabi nga nila sa politika, wala pong permanenteng kaibigan. Walang permanenteng kaaway. May ano ang meron dyan? Permanenteng personal interest lang. Parang sa batas din. Minsan co-counsel kayo. Minsan opposing counsel kayo. Depende kung sino ang nagbabayad o kung sino ang may kapangyarihan. Di ba? Ganun lang yan. So, o siya. Hanggang dito na muna ang ating lecture, mga chikador, mga chika, no? Dito sa usaping impeachment. Mag-ingat po kayong lagi at lagi po natin tandaan, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa bilang ng mga kongresista kundi nasa kamay ng mamamayang gising ang isipan at marunong tumingin kung may legal basis ba o puro drama lang ang mangyayari dyan sa impeachment trial ng ating Vice Presidente. Marami pong salamat mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan kung saan may bagong balita, bagong legal jokes o bagong aral na siguradong admissible as evidence sa inyong mga isipan.